po natin tugunan po yung mga request ng mga tao, guys. Si Paulo Duterte ay nawawala po daw. Kahit po ay binigyan po siya ng travel order patungong Hague. Ngayon ay wala po daw doon sa Netherlands. Marami pong natatakot at nag-alala tungkol po sa kalagayan po ni Duterte na Paulo kung saan po ngayon. Nawawala daw ito, kaya ipatanong po daw sa atin kung saan po siya ngayon para po ay malaman po ng lahat na nag-alala dahil po mula nang nahuli ang tatay, pagka po mapapahamak dahil po sa dami ng mga taong kalaban nito. Good morning po, kaibigan ninyo. Hello po. Ay, salamat. Salamat kaibigan, nandito ka. Marami pong nag-alala po ngayon dahil po ay meron pong travel order na nakuha po niya para po ay magtungo doon sa Netherlands para mabisita ang kanyang tatay. Ngunit meron pong nag-chat sa atin, meron silang napanood na hanggang ngayon ay wala po daw doon sa Netherlands at saka hindi po daw niya alam kung saan po daw ngayon. Pwede pang malaman po kaibigan kung meron po ba kayong impormasyon sa anak ni Tatay Digong? Ha? Wala doon sa Netherlands? Bakit po? Saan pala siya ngayon? Di ba nagpaalam po siya na pupunta at bibisita doon po sa kanyang tatay. Marami po nag-alala, baka po ano daw nangyari, baka po ay, alam mo naman, napakaraming mga kalaban po ng mga Duterte ngayon. Guys, ito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Huwag kayong mag-alala, sabi ng ating kaibigan ngayon. Kasi po mayroon siyang impormasyon na nakukuha kung saan po ngayon si Paulo Duterte na nagpunta. At mayroon po silang inaasikaso. Iwan ko lang guys no kung ano po ang kanyang inasikaso. Kasi po marami po talaga nag-alala ngayon kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ipagdasal lang po ninyo na sana ay wala pong mga mangyayaring kapahamakan po yung mga anak ni Tatay Digong para po ay hindi po lalong magulo ang ating ating bansa. Kaya sa lahat po na nag-alala po tungkol po sa kay Paulo Duterte ay ligtas po siya ngayon. Ito po yung sabi ng ating kaibigan, meron pong inasikaso. Kaibigan, alam mo ba kung saan po siya nagpunta o nandito lang po siya sa Pinas? Si Paulo Duterte hindi po, no? Hindi po siya nandun sa wala siya nandun sa Netherlands, kundi ibang bansa po ang kanyang pinupuntahan para po ay maasikaso po ang kanilang kailangan po na asikasuhin sa kanilang mga pamilya. Kaibigan? Oo, kasi oo nga, agad-agad po ako nagtungo dito para po ay maipaabot po natin sa inyo. Kung meron kayong kaalaman, at least po nalaman po natin ngayon guys na nakita din natin na safety po ang kalagayan po ni Paulo Duterte. Wala pong nangyari po sa kanya ngayon na masama. Sana po ay wag kayong mag-alala kaagad para po ay hindi po kayo mag high blood ba, baka ma-stroke yung iba kasi marami po talagang nalulungkot mula nang si Tatay Digong ay nawala, no? Sa lahat po ng mga Duterte ngayon, dapat po kayo ay mag-ingat din, no? Lahat po tayo mag-ingat, hindi lang po nila yung mga Duterte kasi po hindi po natin alam yung mga demonyo dito sa ating mundo na kung sino po yung matatimingan ba ng mga mabibiktima. Kaya dapat po talaga. Salamat po sa nagpatanong at nag-alala po sa mga pamilya ng mga Duterte dahil po ay meron silang nakikita sa mga social media ngayon na nagpapaabot. Ano tayo? Nako. Ito po yung tanong ni tatay ngayon sa atin. Paano na lang kung hindi na makakalabas ang ating ex-president? Ano kayang mangyayari tay kung ikaw din tatanungin ko? Tuluyan bang magkudita?
Ayun, yun po. Pero nakita naman po ninyo na makakabalik po talaga si Tatay Digong dito. No? Oo. Ang importante dito, meron siyang iniinda po ngayon na sakit. Meron po iniinda po yung exposure guys. Hindi maganda po ang pakiramdam ngayong araw na to. Ngunit, ang sabi ng ating kaibigan, tanda lang po ito ng kanyang edad. Na siya po talaga yung matanda na. Kasi masakit po daw yung mga kasukasuan at saka yung tuhod at saka likod. No? Lalo na may mga iniisip pa siya na dahil sa Pilipinas ay nagkakaganito. At marami pang lumalabas po sa social media na yung mga kasamahan pa niya, yung nag-trader po daw sa kanya. Kaya sa lahat po ang makapanood sa ating video, no, sana po ay hindi po kayo maniniwala agad sa mga balita na hindi naman po katotohanan para po ay makapanira lang. Kasi alam po ninyo, malapit na po ang eleksyon. Ito po yung babala ng ating kaibigan. No? Tama po. Tama si Tatay. Sabi po niya, alam po ninyo, gagawin po ng mga kalaban ngayon sa bawat kalaban, no? Para lang makapanira. Lalo na ay si Bongo ay umangat po ang sorbe. Mula nang siya po ay nakita na hindi po niya naiiwan si Tatay, hindi po niya iniwanan, no? Sana po maging okay po ang kanyang kaibigan na abogado na kasama ni Tatay Digong doon. Sana po ay makasurvive po sa kanyang karamdaman. Makikita po natin, matanda na din at saka yung timbang, no? Malalaking tao din, kaya baka mayroon pong mga matataas po na mga kolesterol at saka yung high blood, kaya yun po ang nangyari sa kanya, hindi po siya makakalakad, no? Nakita po natin, pero wala po problema si Tatay. Yung iniinda po niya tungkulin po sa mga sign po ng mga edad niya na lumalabas po ang kanyang mga karamdaman ngayon. Kaibigan, maraming salamat sa nakita po ninyong impormasyon tungkol sa mga pinag-aalahalahan po ng mga tao na si Paulo Duterte ay hindi po nila, no, nakuha kung anong exact na kung saang lugar na napunta. Basta sinabi na ating kaibigan, ligtas po at mayroon pong inasikaso nasa ibang bansa po ngayon, pero wala sa Netherlands, pero pupunta po daw siya doon, no? Kaya abangan na lang po natin yung kasunod na mga mangyayari pa dito. Huwag kayong magsawang magtanong sa amin para maipaabot natin sa ating mga kaibigan na duwende. Tay, salamat po. Silin nyo saan po? Nandito? Ay, Diyos ko. Nandito ka pala, kaibigan. Bakit wala kang imik? Magkipag-usap ako sa inyo. Sige, sige. Ano, tay? Alis ka? Sige, sige. Uwi daw sa Tatay sa punso, guys. Sige.